Welcome sa salita po ng Diyos na marireceive natin ngayong gabi. Ayan, isang pinagpalang araw po sa bawat isa. Long time no see. So I hope na ang bawat isa ay nagagalak po na makapag-resume tayo ng ating gawain dito sa Little Shepherd Community para sa Panginoon. Ayan, kamusta po kayo? Kamusta ang pag-iwan sa lumang taon at pagsalubong sa bagong taon? Pwede po bang mag-react ng heart ang mga blines ni Lord sa 2025 at umaasa sa bigger blessings at breakthrough this 2026? Amen. Dinig po ng Diyos ang ating mga puso. Okay, wag din po natin kakalimutan ang ating kapatid na nasa likod ng pangalang Little Shepherd, no? She's silently working for God's glory. And tulad natin, may mga hamon at laban din kinaharap. So thank you sis for fighting and overcoming. Of course, ganun din po sa bawat isa. And ayan, buksan po natin ang ating pag-aaral sa araw na ito o sa gabing ito sa pamamagitan po ng paghingi ng gabay sa ating Panginoon. And ayan, tayo po ay manalangin. Kung kayo po ay nakasuot ng mga eyeglasses, pwede po natin hubarin sandali bilang paggalang sa ating Diyos. So tayo po ay manalangin. Sa aming dakilang Diyos na punong-puno ng pag-ibig at abag sa bawat isa, maraming salamat Panginoon sa buhay ng aming mga kapatid na narito ngayon upang makarinig ng inyong pong mga salita. Ikaw po Panginoon ang gumabay sa amin, magbukas ng aming mga puso at isipan sa pagtanggap po ng inyong pong aral ngayong gabi. At nawa Panginoon, ibigyan niyo po kami ng malakas na internet connection, signal, sa gayon ay hindi po ma-interfere ang amin pong pag-aaral. Sa iyo po, Panginoon, ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa tanging pangalan ni Jesus. Ito po ang aming panalangin. Amen and Amen. Ating po pag-uusapan sa gabing ito ay pinamagatang The Parable of the Lost Coin. Galing po sa aklat ng Lucas, chapter 15, verse 8 to 10. So, basahin po natin ang ating reference. And pwede niyo po akong sabayan sa pagbasa kahit po kayo ay nakamute. Okay, Luke 15 verses 8 to 10. Or suppose a woman has 10 silver coins and loses one. Doesn't she light a lamp, sweep the house, and search carefully until she finds it? And when she finds it, she calls her friends and neighbors together and says, "Rejoice with me, I have found my lost coin." In the same way, I tell you, there is rejoicing in the presence of the angels of God over one sinner who repents. Amen. So, magkaroon po tayo konti ng pagninilay-nilay sa atin pong nabasa. Ayan, I hope nakapagnilay po tayo kahit sa maikling pagkakataon lamang, no? Bago po natin halongkatin yung kaunawaan sa atin pong nabasa, meron po tayong simpleng katanungan dito, no? Pwede nyo pong sagutin via chat sa atin pong chat box or pwede nyo pong iparinig sa amin yung inyong nagagandang tinig gamit po ang ating virtual mic. So here's the question po. Have you ever lost something small but meaningful? How did it feel when you found it? So meron na po ba kayong experiences na may isang maliit na bagay na napakahalaga sa inyo tapos nawala? And ano po yung naramdaman ninyo nung time na nahanap niyo na siya? So example po, yung susi, ID, SIM card, or papeles. So sa mga may experiences na po, pwede po ba namin marinig? Or wala pa pong nawawalan sa inyo? Sobrang sinop niya naman. Sana all. Okay, raise lang po ng hand sa gusto mag-share. Pwede nyo rin pong i-type. Okay, basahin po natin from Brother Uriel. The opportunity to be humble as the group member. I feel terrible at first, but experience humble moment when I realize that discipleship takes time and is not overnight. So, hindi po simpleng bagay naman yung kay Brother Uriel, no? Tungkol sa discipleship. Ayan yung opportunity. Amen. Thank you so much po sa pagbabahagi, brother. And sa mga hindi po nag-share ngayon, uliin po namin kay mamaya. Magkakaroon po pa rin tayo ng discussion later po. Ayan. And bakit ko ba ito tinatanong? It connects to a bigger reality or bigger truth na mahayag po sa atin sa pagpapatuloy po natin sa ating pag-aaral. Ayan. And konting background po sa story natin. Jesus teaching about
God's heart for the lost. Sino ba yung lost dito sa parable na ito? Now, let's summarize po yung parable. A woman loses one coin, searches diligently, rejoices upon finding it. Kung kayo po yung nawawalan ng coin, hahanapin nyo rin po ba ng may buong tiyaga? Or hahayaan nyo na lang kasi bariya lang naman? Well, ibahin po natin yung pagtingin natin sa babaeng ito dahil ang coin na ginamit sa parable ay katumbas ng isang araw na sweldo during that time. Now, this is parable, talinghaga. So may malalim pong pakahulugan ng Panginoong Jesus sa story na ito. And pag sinabing parable, hindi po natin siya dapat naunawain physical lang. Kasi merong spiritual meaning na mahahayag po sa atin. And para maunawaan po natin to, ay atin pong himay-himayan sa pamamagitan po ng key interpretations. Ang parable po natin ngayon ay gumamit ng mga katagang ito, no? The woman, the 10 coins, the lost coin, the lamp and sweeping, the joy and celebration. Ano ba yung ibig sabihin nito sa spiritual na pakahulugan? So, isa-isahin po natin yung woman. Pag sinabing parable woman sa Bible, hindi lang po siya tumutukoy sa isang specific na gender or sex. Hindi lang basta babae. Bakit po? Kasi halimbawa sa Galatians 4, sa verse 19, si Apostle Paul po ang bumabanggit nito, no? Tinawag niyang children, yung mga mananampalataya na nire-restore ng Panginoon sa pamamagitan niya. And naka-experience siya ng pain of childbirth. Ito po yung mismong term niya doon, pain of childbirth until Christ is formed in them. And yung parable woman po, tumatanggap ng binhi. Pag tinignan natin sa physical, ang babae tatanggap ng binhi sa lalaki para mabuntis, right? Spirituality po, sa spiritual term, ang parable woman ay tumatanggap naman ng binhi sa Panginoong Diyos. Ano po yung binhi? Salita. At yun po yung ginagamit sa mga tao para sila ay magkaroon ng rebirth upang maging karapat-dapat na tawaging anak ng Diyos. How about yung 10 coins po? It symbolizes the people within the community, world, or churches, but only one is truly valuable or yung true believer. Sa 10 mananampalataya, meron lamang isang tunay. Yun po yung reality natin ngayon. And sino naman yung lost coin? Ito po yung mga true believer who has strayed from God's truth. Yung galing sa original covenant ng Panginoon, often seen as lost in traditional Christianity, lost from wrong teachings, lost from wrong beliefs, lost from wrong faith. Ano po yung lamp and sweeping? It is the intense search using God's word. According po sa Psalm 119:105, kung matatandaan po natin, sabi doon, your word is a lamp to my feet. Ito po yung ginamit to find the lost. No? Lost ones within the darkness of false teachings. And pag darkness sa Bible, ito po yung kawalan ng katotohanan. Amen? And yung joy and celebration naman po, ito yung immense joy sa kalangitan when true believer is found, repents, and brought into God's kingdom. So sa pamamagitan po nito, naway nagkakaroon tayo ng glimpse, no? Nasisilip natin kung ano yung nais na sabihin sa atin ngayon ng Panginoong Diyos. The whole chapter in Luke 15 presents 3 parables. Okay, 3 parables of same ideas about being lost and found. So makikita po natin sa Luke 15 verses 1 to 7 yung story ng lost sheep. 8 to 10, ito po yung tinatakil natin ngayon, yung lost coin. And the rest ng verses sa Luke 15 is yung sa lost son po or yung sa prodigal son. 3 parables in 1 chapter. 3 stories in 1 point. But our focus po ngayon is sa lost coin. Question, bakit tinuro ng Panginoong Jesus ang patungkol sa parable ng lost coin? Konting backstory po, no? Bago Luke 15, Luke 14 muna. Bago ba yun? Luke 14. Okay, ano yung meron sa Luke 14? Si Jesus nasa bahay po ng isang prominenteng Pariseo. And during that time, ito po ay Sabbath day. Yung mga Pharisees po, sila yung church leaders who carefully watch over Jesus.
Kinuhuli nila ang Panginoong Jesus. No? Kasi ang Panginoong Jesus, blameless. Hindi nila makitaan na makasalanan tong tao na to. Hindi. Kaya hinahanapan nila ng butas to blame, to condemn, because they hate Jesus. Kasi ang dami nang sumusunod sa kanya eh. And na-bother na yung mga Pharisees, Sadducees, and teachers of the law. Kaya yun yung ginagawa nila, no? Sinisilipan nila ng butas ang Panginoong Jesus. And one of the key reasons Jesus told this parable is to rebut the Pharisees. Pag sinabi po nating rebut, he claimed or proved that evidence or an accusation is false. So he was responding to accusations that he welcomed and ate with sinners. Sa perspective po ng mga tagapagturo ng kasulatan noon, ang isang taong matuwid, ang anak ng Diyos, hindi pwedeng makihalubilo sa mga makasalanan. Pero yun ang ginawa ng Panginoong Jesus. And ang tanong niya, makatarungan ba? Or is it lawful na magpagaling ng may sakit sa araw ng pamamahinga? Nananahimik lang yung mga Pariseyo. Iba ang perspective ng mga Pariseyo sa perspective ni Jesus. They focus on the outside. Physical yung tinitingnan nila. Kung paano sila mag-judge sa mga tao. Pero ano yung tinitingnan ng Panginoong Jesus? What's inside. His focus is not on the one who needs no repentance, katulad ng mga Pharisees. Iniisip nila hindi na nila kailangan ng mag-repent, righteous na sila. Ano yun? Self-righteousness? But ano yung focus ng Panginoon? The lost ones. And in-explain niya ito using this parable. And para mahimay-himay din po natin yung nais na ipabatid sa atin ng Panginoon gamit ang parable na ito, tignan po natin yung 4 key points. Number 1, God values every person. Number 2, He actively seeks the lost. 3, there is joy in heaven when one sinner repents. And 4, God's care is persistent and personal. So isa-isahin po natin, no? Number 1, God values every person. Again, God values every person. So lahat sa Bible po, marami tayong makikita na nagpapakita kung gaano tayo pinapahalagahan ng Diyos, kung paano tayo kahalaga sa kanyang paningin. But I want to emphasize these 4 verses po. Sa Genesis 1:27, sabi dito, God created man in His own image. God is worthy, valuable, and hindi niya yun pinagkait sa atin. That's why nilikha niya tayo ayon sa kanyang wangis. Ano ba yung image ng Lord? God. Meron ba siyang physical image? Wala, because He is spirit. Ano yung image ng Panginoon? Holy and righteous. So ganun niya ginawa yung tao. Ito yung original design ng Diyos sa tao. Ginawa niyang holy and righteous. And sa Psalms 139 verse 14, sabi dito, man are fearfully and wonderfully made. Kung babasahin po natin ang buo yung verse, sabi dito, I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. Sana tayo din, no? We know that full well. Hindi ka aksidente. Hindi ka tsamba. Hinulma ka ng Diyos sa napakagandang proseso. Hindi ka basta-basta. Mahalaga ka. Pwede mo po bang sabihin sa sarili mo na mahalaga ako? Amen? And sa Matthew 10, verses 30 to 31, God knows and values the smallest details of you. No, kung babasahin po natin yung verse, sabi doon, but even the hairs of your head, no? Yung mga buhok natin, hibla ng buhok natin, bilang niya, alam niya. Sabi pa niya, fear not, therefore, you are more value than many sparrows. Ano ba yung sparrows? Parang bilit balay, kung tawagin sa amin sa Ilocano, no? Yung mga maliliit na ibon that seems insignificant. Pero sa paningin ng Diyos, napakahalaga ng mga yon, mga maliliit na ibon. Ano pa tayo na pinakamaganda sa kanyang creation, right? And sa John 3:16, ito yung famous verse na alam ko kabisado na ng bawat isa, no? God loved the world. And pag binuo natin yan, sabi doon, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish,
but have everlasting life. Sino yung world doon? Tayo, ang humanity. God loved the world. God shows immense love for all humanity. Amen? And point number 2, He actively seeks the lost. Because of sin, nahiwalay po ang tao sa Diyos. No, malala natin sa Genesis 6:3. Hindi pwedeng manahan ang Diyos sa rebellious humanity. And sa Exodus, during sa time ni Moses, yung tinig pa lang ng Diyos, yung marinig nila, sabi doon, tila mamamatay na sila. So hindi po talaga pwedeng magsama yung tao na makasalanan at yung Diyos na holy and righteous. Kaya ano yung remedy ng Diyos? Sa Luke 19 verse 10, For the Son of Man came to seek and to save the lost. Sino po yung Son of Man? Si Jesus. Actually, pwede naman na tayong hayaan ng Diyos eh. Na wag nang ialay si Jesus, then lumikha na lang ng bagong generation. But our soul is very precious to Him para pabayaan. Hindi tayo basta barya lang. Hindi niya hahayaan na iilan lang ang makabalik, ang makauwi. Kaya sa sobrang habang panahon na nagkumagawa na nagtatrabaho ang Diyos, binibigyan niya tayo ng opportunity, ng chance para po makauwi sa Kanya. Amen? And point number 3, there is joy in heaven when one sinner repents. Okay, according po sa Luke 15 verse 7 and sa verse 10, ganito po ang sinasabi. I tell you that in the same way, there will be more rejoicing in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous persons who do not need to repent. Verse 10, in the same way, I tell you, there is rejoicing in the presence of the angels of God over one sinner who repents. Amen. Imagine niyo po na kung yung mga angel sa langit ay nagse-celebrate sa kagalakan kapag may makasalanang bumalik sa Diyos. Kapag may naligaw sa maling katuruan na natagpuan ng katotohanan. What more sa kasiyahan na madarama ng Diyos? Amen? So, nawa ay maging parte po tayo ng kasiyahan sa kalangitan. Ayan. And this joy is contrast with self-righteousness na ipinakita ng mga Pariseyo noon. No? Jesus contrasts this divine joy with the self-righteousness of those like Pharisees who feel na they don't need repentance, showing heaven's focus on redemption at hindi sa condemnation. And point number 4, God's care is persistent and personal. So according to 1 Peter 5:7, cast all your anxiety on Him because He cares for you. Psalms 34:18, the Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirits. Hindi po bulag ang Diyos para hindi makita yung sitwasyon natin. Even tayo ay nasa positive or negative situation, nakikita niya po tayo. Hindi siya bingi para hindi marinig yung mga dalangin natin. And hindi lang basta siya nakaupo, may ginagawa siya for our own sake. No po? And syempre according pa rin sa kanyang plan, sa kanyang salita. And sa Isaiah 41:10, do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Parang ang sarap isipin, no, na parang ito sinasabi niya, tatay mo ko. Hindi ka nag-iisa sa laban mo. Kasama mo ko. Bibigyan kita ng lakas para harapin at ipanalo anuman yung kinakaharap mo. Amen? At sa Romans 5:8, dito po natin makikita yung demonstrated and proactive care ng Diyos sa atin. But God demonstrates His own love for us in this. Kailan po? Nung tayo ay makasalanan pa. Ano yung evidence? Binigay niya ang Panginoong Hesus sa atin para mamatay, no, bilang kabayaran sa ating mga kasalanan. Ganon niya po kalmahal ang sanlibutan. No, na nire-restore niya tayo sa kabila ng naging problema during pa lang nung time ni na Adam and Eve. So God is concerned with the details of our lives. And He sustains us.
He restores us. He saves us. Kaya nawa ay tumugon din tayo sa panawagan ng Diyos. Nais niyang katagpuin tayo. Nais niya na maligtas tayo. Karamihan sa tao, lalo na po sa mga believers, ito rin ang nais, tama. But we must examine ourselves, our faith. Nasa tamang landas ba tayo? O naliligaw pa rin? Nasa Diyos po yung mapa. Ano yung mapa? Yung Biblia, yung kanya pong salita. So, sa pagkakataon na ito ay nakakapag-delay po tayo and binubuksan natin yung puso natin, no, sa pakikipag-usap ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng mga salitang ito. And as a conclusion, pwede niyo po akong sabayan sa pagbasa kahit po kayo ay naka-mute. Ayan. The parable of the lost coin isn't just about God's general love for sinners, but specifically relates to finding the true lost believers within corrupt churches and bringing them to their specific spiritual home, where true servant from God acts as the diligent woman finding the one valuable lost among many false ones in God's house, emphasizing finding the true temple and the true word to be saved. Amen. So God is knocking sa pintuan po ng ating mga puso. Kinakatagpo niya tayo. Hinahanap para ilagay sa tamang relasyon sa Kanya, sa katotohanan, sa simbahang walang halong katuruan, sa tamang pananampalataya. Bakit ko po ito sinasabi? Tanggalin na po natin yung false truth na kahit iba-iba tayo ng denomination, ng paniniwala, ng doctrine, okay lang kasi iisa naman yung sinasamba nating Diyos. Tanggalin na po natin yun. Bakit po kailangan ituro ng Panginoong Hesus ang parable of the lost coin? Bakit kailangan may hanapin? Bakit may nawawala? Bakit may naligaw? During sa time ni Jesus, iisa din naman yung Diyos ng mga Jews and Israels. O yung Diyos Ama na kinikilala nila. Sila na mga nagkiklaim na anak sila ng Diyos, anong sabi sa kanila ni Jesus? Sa Matthew 23 verse 33 at sa John 8:44, sabi niya doon, "You brood of vipers, your father is the devil." Mga tagapagturo na ng kasulatan yun pero ganun yung sinabi niya. Kasi may mga naligaw ng maling katuruan. Kahit na ang nasa isip natin, siya yung sinasamba natin, kung wala sa atin yung katotohanan, contradict yun. Kung hindi katotohanan yung nasa atin, malamang kasinungalingan. Kung hindi galing sa Diyos, ibig sabihin galing sa kaaway. Iisa po ang tunay na Diyos. Iisa ang katotohanan. Hindi iba-iba, hindi nagbabago. Naway matagpuan po tayo ng Panginoon na may tunay na pananampalataya. Katulad po ng nakasaad sa Luke 18 verse 8, sabi niya doon, "When the Son of Man comes, will He find faith on earth?" Bakit niya po yun tinatanong, no? Sa muling pagbabalik niya, may matagpuan ba siyang pananampalataya? Ano yun? Yun po yung tunay na pananampalataya sa katotohanan na ibinigay niya sa atin upang matagpuan ang tunay na Diyos. So nawa ay nakakapag-reflect po tayo, no? And I believe marami pa po tayong dapat na marinig. Pero I know, nangungusap po ang Panginoon sa inyo and nais po din namin na marinig po yun sa inyo. Kaya naman, dako po tayo sa ating group reflection. So meron po tayong 3 questions lamang dito na pwede niyong sagutin. Again, sa chat po or pwede niyo pong gamitin ang ating virtual mic para po ibahagi ang inyo pong mga kasagutan. And aside from this, pwede po natin i-share yung ating general realizations patungkol po sa topic na ating napag-usapan. So ito po yung question number 1. Which part of the parable stood out to you? Number 2, how does it feel to know God rejoice over each person who returns to Him? Number 3, how can we show God's care for others in our lives? So pwede po tayong magkaroon ng moment na isipin yung pwede nating maging kasagutan. And we will wait po for your responses sa ating chat box or pwede po naming marinig yung inyo pong nagagandahang tinig.
Which part of the parable stood out to you? According po kay brother, yung part na actively hinanap ng babae yung coin na pinapakita na active din si God sa pag-seek sa lost. Amen. Nakaka-bless na hindi transaction si God. Hindi mo kailangan na i-earn yung approval or may need pang gawin kasi siya na mismo yung nag-i-initiate. Ang need na, ano nawawala? Ang need na lang talaga ay yung pagtanggap natin. Amen po. So, when you believe, you will accept the reality na binibigay po ng Panginoong Diyos. And hindi sa atin yung pinaka-effort. Kasi actually yung kamay ng Panginoon na yung humahanap sa atin, yung umaabot sa atin. So, kailangan mag-respond din tayo, no? Ilabas natin yung sarili natin mula doon sa kadiliman at abutin po yung kanyang kamay para tayo ay maibalik kung saan man tayo nararapat, no? Kung paano niya tayo nire-restore. Amen? So, sino pa po? Kay Brother Uriel, the part of the parable that stood out to me is when it reveals who God is. That He is the God whose mercies are new every morning. And He is the God whose love for us never changes. As it is said in Hebrews, He is the same yesterday, today, and forever. Amen. So may iisa pong standard din ang Panginoong Diyos. May isang napakagandang plan ang Diyos sa humanity at yun po ay hindi nagbabago. No? Nais niya na maibalik tayo sa kung paano niya tayo ginawa, no? According sa kanyang image and likeness, being holy and righteous. Amen. And sa iba po, every morning, yes, tama. Yes po, raise lang po ng hand sa gusto mag-share. Free po yung ating virtual mic. Si kuya natin, nandito pala si kuya natin, wag lang tito. Huwag po kayong mahihiya na mag-share kasi nagbabahagian, nagpapalitan po tayo ng learnings mula sa salita ng Diyos. Huwag po nating sayangin yung pagkakataon. Ayun, si Sister Dipa, nag-raise po ng kanya. Yes po, sis. Your mic, malay mo naman. The virtual mic is yours po. Naririnig na ako. Wait lang ha. Wala sa Yes akin po, yung sis. Ayun. Number 3 sa group reflection, how can I show God's care for others in our lives? So first of all, to care for other people or sa family mo, you'll pray for them. Kasi alam natin na si Lord yung kumikilos sa prayers. Tapos, para naman sa other people which is stranger to us, may ginagawa kami dito. Ewan ko kung sa inyo din ginagawa niyo. So, bumibili kami ng mga 3-in-1 coffee at saka biscuit. Tapos, every time na may rider, whether Shopee, Lazada, TikTok, pag nag-deliver sa amin, may binibigay kaming coffee and biscuit. It's medyo parang maliit na bagay lang siya. Pero, yung impact nun, ang saya-saya nila pag once na naka-receive sila nun. So, parang may libre na sa kanilang pang-almusal or parang pang kape, pagkain. So, part na siya ng ano namin, budget namin para may pamigay. Yun. So, hindi ko alam kung, kasi narinig ko yun sa branch head ko before, nung sa PS Bank pa ako. Sila naman, naghahanda sila ng mga bottled water, mineral water, at saka biscuit. So, naisip ko, wala naman, medyo mabigat kasi pag mag-grocery ka ng bottled water. So, mas chinos namin na coffee and biscuit. Ayun. Yun lang. So, pray for other people and at the same time, yung mga small ways lang to help them. Yun. Thank you and to God be the glory. Amen. Thank you po, Sister Dipa, sa inyo pong sharing. No? Napakahalaga na nag-respond po tayo sa tawag ng Panginoon para tawagin din po yung iba sa pamamagitan ng panalangin din po para sa kanila. Napakahalaga po ng prayer. No? Ito po ay isang napaka-powerful way para ikapit din yung iba sa Panginoon.
And yung small acts of faith like sharing blessings, yung coffee, yung biscuit, kung anong meron tayong bukal sa ating loob. Yung small acts turns into big impacts po talaga sa iba, lalo na kapag yung ginagawa natin is para sa Panginoon at tayo as a vessel, yung Diyos po mismo yung nakikita nila sa atin. Napakaganda po na maging instrumento tayo ng Panginoon para yung mga tao sa paligid natin ay lumapit din po sa Kanya. Napakaganda po na tularan yung mga ganong bagay. Sabi po ni Sister Prince naman, ang saya po brothers and sisters, hear you all again. So, ayan. Naway magtuloy-tuloy din po yung ating pag-aaral na, no? Ngayong taon na to. So, ang sagot po ni Sister Trin sa number 2 and 3, we can show our care by telling them God loves them and is waiting for them to go back to Him. Ang saya kasi alam natin na masaya si Lord for every person na bumabalik sa Kanya. Amen po. And maramdaman natin, yung maramdaman yung pag-ibig ng Diyos, ay hindi basta sinosolo, sinasarili, no? Na maipakita natin, masabi natin din sa ibang tao na yung pag-ibig na naramdaman natin, na natanggap natin, ay binabahagi rin natin sa ibang tao. Isang malaking bagay po. And balikan po natin yung story sa parable kung paano nagre-rejoice yung angel, yung mga spirit sa heaven, kapag yung isang nawala ay bumalik sa Diyos. Amen. And napakalaking part din po sa atin na tayo na nakakatanggap na sa Diyos, na nakakilala na sa Diyos, na maging bahagi ito ng gawain niya para maibigay sa Diyos, yung ibalik sa Diyos yung mga nawalang anak niya. Amen. Sabi po ni Little Shepherd, respond niya kay Sis Dipa, generosity is not just all about money. Yes. It's what we give that matters. May it be time, our skills, love, and other small acts. Amen po. Hindi matutumbasan ng pera yung mga gawain na iniaalay natin sa Diyos, no? At yung gawain na yon na ginagawa natin para sa ibang tao, malaking bagay po yun. Hindi po yun mababayaran, pero may malaking reward pagdating po sa harapan ng Diyos. So, panatilihin po natin yung pagiging generous as long as we have, na meron tayong may share sa iba. Ayun. And more blessings po ang kapalit din noon, lalo na sa spiritual blessing. It's not what we give that matters. Amen. It's how we give. Ayun. It is how we give. Amen. Hindi sa laki ng material na bagay, kundi sa laki ng puso talaga. Kasi yung puso din naman talaga yung tinitingnan ng Panginoon. Hindi yung quantity nung binigay natin, kundi yung quality noon sa loob natin. Amen? So, sino pa po yung hahabol? May time pa po tayo. Kami po nakakamiss din marinig yung mga boses ninyo. Baka meron pa pong gagamit ng mic. Ay, nagvolunturo na si Bro Barbs, hindi pa nakapagsalita. Yes, Bikini Man. Well, napapakinggan namin yung live mo nung Hello. kumakanta ka, brother. Ay, Hello, hello. brother Sige. Barbs. Sorry, talaga na tinol out eh. Sorry po. Multitasking lang sa mga oras na to. Anyway, binalikan ko lang din yung parable. Tapos, yun nga, pinakinggan ko rin yung sis Manilin yung senior mo. So, sobrang gandang reminder niya actually ng parable na to. So, yung sa group reflection, to answer yung subukan sagutin yung tatlo. So, number one, which part of the parable stood out to you? Yung part na yun nga, I think may nagbanggit na kanina earlier yung hinanap yung coin na tapos yun nga, naging masaya siya kasi nga nakita niya tapos tinawag niya pa yung mga friends niya. Parang for me, sobrang stood out siya kasi ganun tayo, diba? Halimbawa,
sa mga nagko-commute, literal na translation talaga ng lost coin eh. Diba yung parang eksakto na lang yung pera mo, alam mo, pero yung pala, kulang pa ng piso. So, laking tuwa mo na parang inalungkat mo na yung bag mo, tapos nakita mo, oy, eto pala yung piso. Kumbaga, laking ginhawa nun, diba, na makapagbayad ka ng maayos sa jeepney. Kaya for me, yun yung sobrang nag-stood out sa akin. Then number 2, how does it feel to know God rejoice over each person who returns to Him? Actually, nandiyan na yung sagot dun sa number 2. Yun nga, masaya. Parang hindi mo na pwede kasi siyang elaborate. I mean, naniniwala ako na God is mas masaya siya sa atin kumpara sa saya na nararamdaman natin. Siyempre siya, kasi siya yung nag-create sa atin. So I firmly believe na masaya siya pag yun nga may bumabalik sa kanya. Lalo na yun sa mga, yun nga, yung nabanggit mo sis kanina, diba, yung mga lost believer na yun nga, yung minsan nag-commit na sila, or yung they were already parang, anong tawag dito, mahaba kasi explanation. Basta yun nga, yung once na nag-accept na natin si Lord as our Lord and Savior, si Jesus pala, then yun nga, something happened, which is I can relate. Pero yun, ako naniniwala ko, applicable naman siya sa ating lahat. It's just that na pag, yun nga, pag isa ka ng, once na inaccept mo na si Jesus as your Lord and Savior, then nag-fail ka, sobrang nakakadismaya siya eh. Kasi nga, yun, nandun ka na eh. Pero yun nga, pag na-feel mo talaga na God is giving you a second chance in life, regardless kung anong sitwasyon man mo sa buhay, sobrang kinagagalak ni Lord yun para sa ating lahat. Then sa number 3, how can we show God's care for others in our lives? Actually, ito sa 3. Gusto ko talaga siyang i-relate dun sa parable na shinare mo, sis. Na siguro yun nga, yun sa part na, for example, sa mga, I mean, kahit sa mga non-believers naman or sa mga kaibigan natin, diba pag yun nga, pag meron tayong mga kilala na feeling natin na naliligaw sila ng landas or something na parang gumagawa sila ng hindi maganda, tapos mababalitaan natin na yun nga, naging pariwara yung buhay nila. Parang siguro ako, ito personal ko lang to personal ko lang to mga kapatid. Pag may ganun tayo kakilalang tao, regardless kung Christian siya or hindi, or believer siya ni Lord or hindi, I think we can be let's share yung, kumbaga yung maging tagapinig lang tayo. Parang ipa-feel natin. Kasi si Lord, ano lang din yan eh. Sa lahat ng nangyayari sa buhay natin, pwede nating sabihin na wala siyang pakialam. Pero ako naniniwala ko nakikinig siya sa lahat ng hinaing natin, sa lahat ng iyak natin, sa lahat ng problema natin. Parang you always just, kahit nga mag-run ka, magdamag, walang pakialam si Lord. Wala siyang pakialam in the sense na kahit hindi mo siya censored yung sasabihin mo, pakikinggan ka lang niya. So ako, yun sa number 3, let's all be a listener to all the people around us na regardless kung ano yung nangyayari sa buhay nila, yung pag kailangan nila, pag naramdaman mo na parang kailangan niya lang ng makikinig sa kanya or makakausap, maging ganun ka lang. Hindi mo kailangan i-portray na isa kang mabuting tao na maging example sa kanya kasi lahat tayo imperfect and lahat tayo makasalanan. Pero yun nga, if we want yun nga yung sa image ni God is, for me, let's just be all listener, and dun sa way na yon, na paraan na yon, napapakita natin pagmamahal ni Lord sa atin, na ipapakita rin natin sa ibang tao. So ayun lang mga kapatid, maraming salamat. Amen po. Thank you, Brother Marbs, for your wonderful answers. Ayan. So, sabi mo po kanina yung nakarelate din ako doon yung sa finding that piso to save the pamasahe is very happy moment. Kalkal ka na ng kalkal sa bag mo, akala mo kulang mapapahiya ka ng bus driver or what. Pero pag nakita mo yung piso, na kukumpleto dun sa bayad mo, iba yung happiness na mararamdaman mo. Parang ito yung nag-save sa'yo sa araw na yun. So, ganun din naman sa Diyos, no? Na kung tayo, masaya tayo na merong mga tao na bumabalik sa Diyos, naglilingkod sa Diyos, ibinibigay yung
ganun din naman, or mas iba yung joy na nararamdaman ng Diyos at ng mga spirits dun sa heaven na nagkakaroon ng celebration. Kaya, imagine natin na kung lahat ng tao babalik sa Kanya, gaano na lang kaingay yung heaven, di ba? Na magse-celebrate na lahat ng hinahanap ng Diyos is natagpuan niya, tumugon sa pagtawag niya. Napaka-importante at napakasaya siguro na, no? And yung sabi mo sa magagawa natin sa ibang tao na maging tayo yung listener nila, na hindi natin kailangan minsan na sumagot, kailangan lang nila ng tenga na makikinig, mararamdaman nila na meron silang mapagsasabihan. And ganun din naman, pwede natin na gawin yung sarili natin, i-present yung sarili natin as living example and living testimony sa kanila, no? Na marirealize nila na si Lord talaga yung kumikilos sa atin, na hindi lang tayo yung magsisilbing listener nila, kundi merong isang ama na pwede nating ipakilala sa kanila para magbigay ng panibagong pag-asa sa buhay nila. Amen po for your answer. And may mga nag-chat pa dito. Sabi ni Little Shepherd, when Jesus says lost, He is not labeling you as hopeless. So, totoo po, He's describing where you are in. Natatakpan siya. Again, when Jesus says lost, He is not labeling you as hopeless. He is describing where you are in relationship to Him. Yes, totoo po yan. Hindi katulad ng mga Pariseo nung time na yun, no, na nililabel nila yung mga nagkakasala na wala nang pag-asa. Huwag yung sasamahan yung mga yan. Huwag kayong makikihalubilo sa kanila. Hindi po yun yung ginawa ng Panginoong Jesus. And pinapakita niya sa atin yung salamin natin na tayo ay naliligaw na, tayo ay lumalayo na sa Kanya. Yung relationship natin sa Kanya ay nabe-break na. So unawa niya po yun sa atin, pinapaalala niya po yun sa atin, and of course may ginagawa siya kung papaano tayo makakabalik sa Kanya. Amen? And to be lost in Scripture means you've wandered, you're vulnerable, you're hurting, you need help, and God refuses to leave you behind. Amen. So kailangan lang din nating i-accept sa sarili natin, humarap sa Diyos na vulnerable tayo, na nagkasala tayo, na nasasaktan tayo, na naliligaw tayo, na kailangan natin ng repentance, kailangan natin ng forgiveness. And God is there. Nakikinig sa atin, no? Kinakaharap tayo, kinakatagpo niya tayo. And hindi niya tayo pababayaan basta-basta. As long as nandito sa puso natin na kailangan natin siya, na hindi ito yung puso na matigas. Ito yung puso na malambot at open, humble para tanggapin po yung pagtawag niya. Naway maging ganun po yung klase ng puso na meron po tayo. And dagdag pa po ni Sis Little Shepherd, loss doesn't define your worth. Amen. It reveals God's pursuit. You're not too far. You're not too broken. You're not too late. You're just someone He's coming for. And He knows the way back, even if you don't. Amen. Kaya nga po, sabi natin kanina, nasa Diyos po yung mapa kapag naliligaw na. Nasa Diyos yung salita para tayo ay makabalik. Hindi tayo, wala pa tayo dun sa boundary na hindi na natin siya kailangan, hindi na natin kayang bumalik. No? Andyan yung Diyos, may ginagawang kaparaanan. Hindi siya titigil hanggang hindi darating yung appointed time na darating na yung separation. Kaya ngayon, yung ginagawa niya, sa loob ng napakahabang panahon, hinihintay niya po tayo. Pero tandaan po natin na darating yung time na matatapos yung paghihintay niya sa atin. Darating yung time na mayroong separation. No po? And nawa ay maisip din natin yun. And, ayun, sabi po, si Brother Uriel nag-raise ng hand. Yes po, brother. Hello, can you hear me? Hello? Hello po. Hello, can you hear me? Yes po, loud and clear po. Okay, loud and clear. Okay. So, coming from the parable of the lost coin, I can sense that God's heart is not only for the lost, but that the motivation behind God's heart for the lost is rooted in who He is. That He is the God of love. Yes, even though He is just, He is righteous,
But usually there comes a time in which we would come across different people from different seasons. Um, and also that you know we should be someone who would be a listening ear, like um given that I have an experience as a small group leader, or as someone who is reaching out to different students in my campus. I could i could testify that you know most of them are going through a rough time, and usually the best thing that I can do for them in order to show God's care for them in their lives is to you know is to be is to be someone who could easily relate with what they're going through. Like, for example, um they are going through a rough time because of grades, or because of difficulties in their relationships with their friends, with their classmates or schoolmates, and with their family members. And sometimes being a Christian is not just about preaching the gospel or preaching God's word to them, but also to be like Jesus, to feed the hungry, to heal the sick, to be there for them. It's like, you know, it's a matter of time that we should not only be the salt that and light to others, but also that we should have a heart of Jesus, the heart that is deeply rooted in his unwavering compassion. Kaya nga sinasabi nga sa Psalm 103 verse 8, sabi dito, the Lord is compassionate and gracious, slow to anger, and abounding in faithful love. So ibig sabihin, kahit maraming beses tayo nagkakamali o nagbibigo, or may mga times na naisip natin ay hindi natin ginawa yung best natin para sa iba o para sa sarili natin. Basta yung kung sino yung kung sino si Lord sa atin, siya pa rin hanggang ngayon, na He is compassionate, He is gracious, and whenever we stumble or we fell into sin, instead of condemning us, He would welcome us as if He would think of us as still part of the family, even though we are not perfect. We are still imperfect in this world, but all in all, to God, we are beloved and redeemed by Him. So thank you. Amen po. Thank you so much, Brother Uriel, sa inyo pong napakagandang kasagutan. Medyo may dumudugo sa ilong. Ayun po, sabi niyo po kanina, God's heart is not only for the lost. Actually, gaya po dun sa sinasabi natin kanina or sa parable, no, may mga tao na nagki-claim na sila ay righteous na. Hindi na nila kailangan ng repentance. And ang focus po talaga ng Diyos is yung mga nawawala. Kung sino talaga yung nasa Kanya. And kung ikaw, yung tao na natagpuan na niya, wala na dun sa mga nawawala, that's good for us po. Para ipakita na yung Diyos ay talagang naghahanap at meron siyang nahahanap. And sabi niyo po, God's heart is rooted in who He is. Tama po. Kung sino ang Diyos, kung anong katangian ng Diyos, yun po yung naipapakita at napaparanas niya po sa atin. And most people are having rough time, sabi niyo po. At tayo yung kailangan din na talagang makapag-relate din sa nararamdaman nila, na hindi natin pwedeng sabihin na problema mo na yan. Okay ako, wag mo akong i-stressin, mga ganun, no? Tayo, na ginagamit po ng Diyos para i-tap din yung ibang tao na nangangailangan ng presence natin is napakahalaga po nun. And may mga ministries po, iba't ibang ministries na pwede natin gawin to serve God's people. We should have a heart like Jesus, sabi niyo po. Totoo po yun. Kung paano po namuhay ang Panginoong Jesus dito sa lupa noon, yun po yung dapat din nating tularan. Hindi po siya kagaya ng mga Pharisees, teachers of the law, mga self-righteous noon na porket nakikita nila yung tao na naghihirap, nile-label nila as lost, makasalanan, hindi dapat
na kinakasalamuha, ano yung ginawa ng Panginoong Jesus? No, contradict sa paniniwala ng iba. Sinamahan niya. Pinakita niya, no? Andun yung presence niya at may ginawa siya. Naging listener siya. Tinignan niya yung kalagayan ng tao, hindi bilang wala ng pag-asa. Kundi siya yung nagbibigay ng hope sa bawat isa, no? Kahit pa kagaano kalugmok yung sitwasyon ng tao. Ang laki ng pag-asa na binibigay niya sa atin to the point na kahit yung buhay niya, binigay niya. And God's qualities are presented to us in many ways. Kailangan lakaran din po natin yon as an example, lalo na sa mga tao na nawawala, naliligaw, sa mga nanghihina. So tayo, sabi mo po, hindi lang basta salt and light sa iba, no? Kailangan maramdaman din ng mga tao sa paligid natin na meron talagang care yung mga anak ng Diyos para sa kanila. No, na handang makinig, handang unawain yung sitwasyon nila, handang tulungan sila, no, i-lift sila, lalo na po sa kanilang pananampalataya, kung sila ay wala pa doon or sila ay nanghihina. Ang Diyos po ay gumagamit ng flesh para siya ay makapagtrabaho. And I thank God na tayo po yun, kayo po yun, na nagpapagamit sa Kanya, humbly para po ay isagawa po yung napakagandang plano niya para sa lahat. And po, lahat po ng nasa paligid natin ay ma-redeem din, ma-restore sa pamamagitan din po natin. And thank you so much po sa inyo pong mga pagbabahagi. And napakaganda na marinig at mabasa ng inyo pong mga nasa sa loob. And nawa ay manatili po sa ating mga puso at isipan ang ating mga sinabi, ang ating mga natutunan. Ayan. So, meron pa po bang hahabol? Meron pa pong nais mag-share? Okay po. Let's proceed na po dahil meron pa tayong class, no, sa theology class po natin. So, ayun. Maraming salamat po muli sa inyo pong mga pinahaging kasagutan. So, proceed po tayo sa ating wrap up. God seeks the lost and rejoice when they are found. And to be truly found, kailangan nating ma-meet ang qualifications and standard ng tunay na Diyos sa pamamagitan po mismo ng kanyang salita. So let's reflect po this week or sa mga susunod na week on someone you can love, help, or pray for. And thank you so much po. And to end this session, dumako po tayo sa ating closing prayer. So bow with me and let us pray. Sa aming dakilang Diyos, sa punong-puno ng habag, pag-ibig sa bawat isa, maraming salamat Panginoon sa mga salita na ibinaba niyo po sa amin ngayong gabi. Maraming salamat Lord God sa pagbukas ng aming mga puso at isipan. Salamat sa pag-abot mo po sa amin Panginoon at as minsang lost ones. Salamat po sa persistent, compassionate, and joy over those who return to you. Maraming salamat Lord na hindi mo po kami hinahayaan na tuluyang maging ligaw sa inyo pong presensya. Nawa Panginoon ay patuloy niyo pong i-restore ang bawat isa. Patuloy niyo pong pag-ipin ang bawat isa, Panginoon. Tulungan niyo po kami na makalabas sa mga maling katuruan sa paggawa ng kasalanan, Lord God. Ikaw nawa Panginoon ang patuloy namin masunod. Masunod ang inyong pong kalooban, ang inyong pong mga salita. Nawa Panginoon, sa pagpapatuloy ng aming life of faith, ikaw po ang magpatatag nito. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na ilaban, ipanalo lahat ng mga nasa harap namin kahit pa sa pinakamabigat na paghadlang ng kaaway. Nawa ay mapagtagumpayan namin, Panginoon, ang buhay pananampalataya na ito kasama ka. Sa iyo po, Panginoon, ang pinakamataas na papuri, pagsamba, Panginoon, sa tanging pangalan ni Jesus. Ito po ang aming panalangin. Amen and amen. Ayan. So, thank you so much po sa inyong pagdalo sa bawat isa. And may God bless each and every one of you. See you po next time. Susunod sa next week po. Same day, Saturday, same time, 7 p.m. po. And ayan, thank you so much po. And have a good night.